Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa pagsubok na pagdadaanan ng batang si Ismael. Si Ismael ay 15 taong gulang. May ugali itong napakapasaway. Mahilig sumuway sa mga nakakatanda. At ang kanyang ama ay isang pinuno o commander ng kanilang tribo sa baryo ng Ilap-Ilap na malapit sa kinatatakutang gubat. Magbabago ba ang kanyang pag-uugali? Magagampanan niya ba ng maayos ang iiwang posisyon ng kanyang ama sa hinaharap? Mapapanatili niya ba ang kaligtasan ng nakararami? At yan ang tatalakayin natin sa kwentong ito. Ngunit bago ang lahat, huwag nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Naku, magagalit na naman ang iyong ama, Ismael. Pag nalaman niyang sinuway na naman natin siya, hindi ba't kabilin-bilinan ng iyong ama na wag tayong papasok sa kagubatan dahil mapanganib? Bakit naman, Elmo? Natatakot ka ba? Naniniwala ka ba sa mga sinasabi ng matandang si Apong Felipe? Wala namang mawawala kung makikinig tayo sa kanila. At saka Ismael, hindi ka ba natatakot na baka mapahamak tayo? Hay nako, ang sabihin mo, Elmo, natatakot ka lang. Napakaduwag mo talaga. Napakalayo ng ugali mo sa iyong ama, Ismael. Napakabait ni Mang Isidro, samantalang ikaw, napakapasaway mo. At pag gusto mo ay gusto mo. Tulad nito. Kahit na ayaw ko, napapasama mo pa rin ako. Dahil wala akong pagpipilian Baka layuan mo kasi ako Hay nako, tama ka na nga sa kakadada mo. Sige na, umuwi na tayo. Sa susunod, alam ko na, hindi na kita isasama para naman mag-enjoy ako sa pamamasyal ko dito sa gubat. Wala namang nakakatakot dito sa gubat Ang tahimik pa nga at napaka-presko. Ang akin lang naman, Ismael, balang araw magiging pinuno ka ng tribo natin. Magiging commander ka tulad ng iyong ama. Gusto mo ba na hindi ka gustuhin ng karamihan? Hindi na bumabata ang mga magulang natin. Ganun na din ang iyong ama, Ismael. Kaya dapat, habang may panahon pa, ipakita mo na karapat-dapat ka sa posisyon na maaaring iwan niya sa hinaharap. Naku, matagal pa yun, Elmo. Wala namang sakit si ama Kaya niya pa yun. Kaya habang wala pa ako sa edad na kailangan ko ng maging commander, susulitin ko na, di ba? Ewan ko ba sa'yo, Ismael? Kahit ano namang sabihin ko, may palusot ka pa rin Inakbayan ni Ismael ang kanyang kaibigang si Elmo upang mapatahimik niya na ito. Dahil naririndi na siya sa pagsasalita ng kanyang kaibigan na tungkol sa pagiging commander niya sa hinaharap. Dahil para sa kanya ay hindi pa siya handa para dito. Makalipas ang ilang minuto ay nakalabas na sila ng kagubatan at pasimple silang umikot upang hindi mahalata na galing sila sa pinagbabawal na gubat, hanggang sa nakarating na sila sa harap ng kanilang tirahan at sabay ang pagbundol ng kaba sa kanyang dibdib nang makita niya si Apong Felipe sa harap ng kanilang bahay kasama ang kanyang ama na parehong may seryosong muka na nakaharap sa kanila ng kanyang kaibigan. Ismael, mauna na ako. Baka hinahanap na ako sa bahay Teka, Elmo, wag mo akong iwan. Hehe, lagot ka. Mukhang alam na ni Mang Isidro ang pagsuway natin. Ikaw na ang bahala dyan. Paalam. Bulong nito kay Ismael na sunod-sunod naman ang paglunok ng laway dahil sa kaba. Alam niya na kasi na kapag ganun ang tingin ng kanyang ama at Apong Felipe ay may nagawa na naman siyang kasalanan. Si Apong Felipe ay ang kanang kamay ng kanyang ama. Siya lamang
ang pinaka-pinagkakatiwalaan ni Mang Isidro sa lahat. Ismael, Bakit po, Ama? pumasok ka at mag-uusap tayo. Teka, Ama, magpapaliwanag po ako. Pumasok ka! Dahan-dahang naglakad si Ismael. Nang nakarating siya sa harap ng pintuan kung nasaan nakatayo si Mang Isidro at Apong Felipe, ay nilakihan na niya ang kanyang hakbang upang mabilis na makapasok sa kanilang simple, ngunit may medyo kalakihang tahanan. Sumunod naman kagad sa loob ang dalawa, ngunit hindi pa rin nagbabago ang kanilang itsura. Pareho pa rin silang seryosong nakatingin kay Ismael. Ismael, kailan ba ako magsasalita at magpapaalala sa'yo na susundin mo? Hindi ka na ba talaga magbabago? Ama, ano kasi? Manahimik ka, Ismael. Hindi pa kita binibigyan ng paintulot upang magsalita. Hayaan mo akong matapos sa aking mga sasabihin. Ismael, alam mo nag-iisa ka lamang na anak, hindi ba? Alam kong alam mo rin na magiging commander ka rin balang araw. Ngunit ganyan ba ang tamang asal ng isang tagapamahala, ha, Ismael? Sabihan mo nga sa akin, saan ka humuhugot ng lakas ng loob upang suwayin ako? Ako na sarili mong ama. Patawad, Ama. Hindi na po mauulit. Hindi na talaga mauulit, Ismael. Dahil magmula bukas, mag-uumpisa ka na magsanay na magkaroon ng disiplina upang mapaghandaan ang pagpalit mo sa akin. Pero Ama, napakatagal pa pong panahon na yun napapalit po ako sa pwesto nyo. 15 pa lamang po ako ngayon eh. Hayaan nyo naman po ako na sulitin ko ang oras at panahon ng pagkabata ko. Pagkabata? Ismael, 15 ka na. Dapat sa panahon na ito ay nagsasanay ka na para maprotektahan mo ang baryong ito at bigyan ang iyong sarili ng disiplina. Ayokong sa pagkakataon na ito ay tatanggi kang muli. Nagkakaintindihan ba tayo? Ngunit Ama, pakinggan mo muna ako. Hindi mo nga ako magawang pakinggan eh. Kaya anong dahilan upang pakinggan kita? Sige Ismael, mamili ka. Paparusahan kita dahil sa ginawa mong pagsuway sa akin o mag-uumpisa ka na sa pag-iensayo at pagdidisiplina sa'yo? Ano naman pong parusa ang matatanggap ko kung sakaling parusa po ang piliin ko? Doon ay sumabat na sa usapan si Apong Felipe. Siya ang nagsabi ng parusa na maaaring tanggapin ni Ismael kung sakaling piliin niya ang parusa. Luluhod ka sa asin ng 1.5 araw nang walang pahinga. Kakain kang nakaluhod. Iinom ka ng nakaluhod. Sa madaling salita, kahit na ano pang bagay ang dapat mong gawin, ay mananatili kang nakaluhod sa asin. Luluhod sa asin? 1.5 araw? Aba, sobra naman po yata yun, Apong Felipe. Hindi sobra yon. Pasalamat ka nga at sa asin pa. Dahil nung kabataan ng iyong ama, ang kanyang parusa ay higit na magpapahirap talaga sa'yo. Dahil nung kabataan niya, hindi sa asin siya pinaluhod ng kanyang lolo, kundi sa basag-basag na bote. Kung ayaw mo naman ng asin, ay maaaring katulad na lamang sa parusa ng iyong ama. Ano? Gusto ba ng ganon, Ismael? Magsasalita pa sana si Mang Isidro nang may isang taong kumatok sa kanilang pintuan. Tumayo naman si Mang Isidro upang tignan ang nasa labas. Pagbukas niya ng pinto, ay isang lalaki ang nakatayo doon. Binulungan siya nito at pagkatapos nun, ay bumakas ang pagtataka at bahagyang pag-aalala sa kanyang muka. Dahil ipinatawag ito ng isang matandang babaylan sa kanilang baryo. Sa halip na siya ang pupuntahan, ay siya na ang ipinatawag dahil sa matanda na ang kanilang babaylan na si Lola Gloria. Dali-dali namang tumango si Mang Isidro sa lalaking bumulong sa kanya, sabay tawag kay Mang Felipe upang samahan siya nitong magpunta sa kubo ni Lola Gloria. Iniwanan naman ng isang mahigpit na pagbibilin si Ismael na hanggat hindi pa siya
nakakapamili ng bagay na uunahin niya, ay bawal pa itong lumabas. Samantala, matapos lamang ang ilang minuto na paglalakad, ay narating na ni Mang Isidro ang kubo ng matandang babaylan. Pagbukas pa lamang ng pintuan ng kubo ni Lola Gloria, ay bumungad kagad sa kanila ang matandang nag-aalala at halata ang takot sa buong muka na may halong panginginig. Lola Gloria, ano pong atin at ipinatawag niyo po ko? Halatang napakahalaga ng inyong sasabihin dahil sa paraan ng inyong pagpapatawag. Tama ka, Commander. May nakita kong isang masamang pagitain. Ano po ito? Sabihin niyo na po sa akin, Lola Gloria. Nakita ko na babaha ng dugo sa baryong ito. May mga nilalangan lalabas sa gubat upang kumuha at pamatay ng mga tao. Nakita din kita. Nakita ko na masasawi ka. Gloria! Ano bang kalokohan ang mga pinagsasasabi mo? Apong Felipe, hayaan niyo po siyang matapos. Yun lamang ang nakita ko, Commander. Ang iba ay hindi na naging malinaw sa akin. Ngunit, paano mo nalaman ang mga bagay na ito, Gloria? Dahil sa panaginip, Felipe. Nakita ko sa panaginip, isa akong babaylan at maaaring isang babala ito. Hindi natin maaaring ipagkibit-balikat ang isang bagay na maaaring maging totoo. Kalokohan, Gloria. Maaaring isang panaginip lamang yon. Naririnig mo ba ang mga sinabi mo? Ang ating commander ay matatalo at mapapaslang. Napakalaking kalokohan talaga, Gloria. At isa pa, ito ay isang panaginip lamang. Tumingin na si Lola Gloria kay Commander Isidro. Sabay sabing, Nasa iyo, Commander Isidro, kung maniniwala ka. Dahil isa akong babaylan. Kahit na anong bagay ang makita ko sa aking panaginip ay maaaring maging isang babala upang tayo ay maghanda. Tama si Apong Felipe. Maaaring hindi nga totoong isang panaginip lamang. Ngunit wala ring masama kung maghahanda tayo, hindi ba? matapos sabihin ni Lola Gloria ang isang kahindik-hindik na pangitain, ay umalis na si Mang Isidro at Apong Felipe upang sana ay bumalik na sa kanilang tirahan. Ngunit sa daan, habang sila ay naglalakad, merong kakaiba sa hangin ang kanilang nararamdaman at naamoy. Apong Felipe, nararamdaman at naaamoy niyo rin ba ang aking naamoy? Tumangu-tangu lamang si Apong Felipe habang palingalinga. Maya-maya pa, habang patuloy ang paglalakad nila, ay may mga sigawan silang narinig sa mga kabayan. Isang kaba ang bumalot sa buong pagkatao ni Mang Isidro at mabilis na tumakbo. Apong Felipe! Si Ismael! Ngunit habang sila ay tumatakbo, isang grupo ng mga nilalang ang humarang sa kanilang daraanan. Ngumingisi ang mga ito na wari mo'y may pang-aasar, kaya't dali-daling inilabas ni Mang Isidro ang kanyang matalim na itak na nakasabit at nakalagay sa isang lalagyan. Ngunit sa kanilang wika ay tinatawag itong sakuban. Itinutok ni Mang Isidro ang itak na kanyang inilabas mula sa sakuban, ngunit hindi natinag ang mga halimaw na nasa kanyang harapan, habang si Apong Felipe ay nagkubli sa isang puno habang pinanonood ang mga hakbang na gagawin ni Mang Isidro. Hindi kami natatakot sa isang ordinaryong itak lamang. Ayon sa akin nalaman, ay ikaw ang tinatawag na commander ng baryong ito. Matagal din ang panahon na pinag-aralan at pinagbasdag ko ang mga galaw nyo. Huwag ka mag-alala, sapagkat ang gabing ito ay isang laro lamang. Ngunit kung ikaw ay mamamatay, ibig sabihin lamang ay isa kang mahinang nilalang. Nakipaglaban si Mang Isidro sa aswang, ngunit kahit gaano pa siya kalakas, ay wala siyang naging laban sa 5 gabunan na kanyang kinakalaban, hanggang sa isang matulis na mga kuko
ang naramdaman niyang tumusok sa kanyang likod at sakto yun sa pwesto ng kanyang puso. Bahagyang luminga si Mang Isidro habang dumadaloy sa kanyang bibig ang isang pulang likido. Sa kanyang paglinga ay isang mabalasik na tingin ang kanyang nakita sa mukha ng kanyang kalaban. Ngumisi pa ito bago tuluyang hinila ang kanyang puso. Pagkatapos nun ay tumumba na siya sa lupa habang kumakalat ang kanyang dugo sa lupa, habang ang halimaw ay nakatayo at hawak pa rin ang puso ni Mang Isidro na tumitibok-tibok pa. Maya-maya ay sumigaw na parang nababaliw ang halimaw na si Karim, hudyat ng kanilang pag-alis, habang sa lugar na kinaroroonan ni Ismael ay rinig na rinig niya ang mga sigawan ng mga tao. Nag-aalala naman ito sa kanyang ama hanggang sa naramdaman na tumahimik na ang paligid. Lumabas ito at isang kalunos-lunos na tagpo ang kanyang nakita. Ang ibang tao ay wala ng bahay, na may iilan na hiwa-hiwalay ang katawan at marami ang nasawi sa pangyayaring yon. At kahit mga kalalakihan na mandirigma nila sa kanilang tribo ay hindi nakaligtas, hanggang at sa patuloy niyang paglalakad ay nasa lubong niya si Mang Felipe na bakas pa rin ng luwa sa mga mata. Apong Felipe, ano po nangyari? Nasaan po si Ama? Ngunit imbis na sumagot ay kinuha niya ang sombrero sa kanyang ulo at tinawakan yon at yumuko. Apong Felipe, hindi maaari. Nagkakamali lang ang inaakala ng aking isipan. Tama ba ako? Sumagot ka, Apong Felipe! Habang siya ay nagsasalita, hindi na napigilan ng kanyang mga mata ang mapaluha dahil ang ibig sabihin ng ginawang pagyuko at pag-alis ng sombrero ay isang buhay ang nawala, ngunit ayaw niyang isipin na ganun nga ang nangyari. Apong Felipe, tapatin niyo ako! Ano nangyari sa aking ama? Ismael, iho. Ikinalulungkot ko. Wala na siya. Wala man lang ako nagawa. Patawad, Ismael. Hindi! Hindi maaari to! Nagsisinungaling ka lang! Napaupo sa lupa si Ismael dahil sa balitang hindi niya inaasahan, bagay na dumurog sa kanyang puso. Inalalayang tumayo ni Mang Felipe ang batang si Ismael upang pumasok na sa bahay. Mabilis naman na dumaan ang mga oras at halata sa mga mata ni Ismael ang puyat dahil sa hindi nito pagtulog. Maya-maya pa ay dumating na ang mga kalalakihan. Dala-dala ang bangkay ng kanyang ama. Napatayo at napatingin si Ismael at hindi makapaniwala sa nakakaawang sinapit ng kanyang ama. Mabilis na lumapit si Ismael upang yakapin ang bangkay at malakas itong sumigaw. Sabay nito ang paghagulgol sa pag-iyak. Ama! Hindi! Hindi totoo to! Panaginip lamang ito! Sinong gumawa sa inito, Ama? Hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa mga bagay na ginagawa at pagsumay ko. Ama, gumising ka! At pangako magiging masunurin na ako. Hindi na kita bibiguin sa pagkakataon na to, Ama. Pakiusap! At pangako, Ama, hindi na ako magiging pasaway. Pakiusap lang, Ama, gumising ka! Gumising ka! Tama na, Ismael. Ipapaayos na natin at ipapalibing na ang kanyang katawan. Kasabay nito, ang paglipat sa iyo ng titulong iniwan ng iyong ama. Apong Felipe, hayaan niyo po umayakap muna ang aking ama kahit sa uling pagkakataon. Nakikiusap po ako sa inyo. Pinabayaan muna ni Apong Felipe at pinagbigyan ang hiling ni Ismael upang kahit sa huling pagkakataon ay mayakap niya ito. Matapos ang ilang oras ay hinanda na ang paglilibingan ng katawan ng kanyang ama at ng iba pang bangkay
na walang awang pinagpapapaslang ng mga halimaw na nagtatago sa dilim. Matapos ng paglibing, ay ipinatawag ni Apong Felipe ang lahat ng tao upang magpulong sa gagawing paglilipat ng katungkulan na iniwan ng kanyang ama. Subalit marami sa mga tao ang hindi nagustuhan ang seremonya ng paglilipat dahil isang 15 anyos lamang ang hahawak ng isang mabigat na katungkulan. At isa na doon ang kaibigan niyang si Elmo. Siya? Ikaw ang hawak? Ikaw ang magiging commander? Samantalang ang iyong ama ay walang nagawa sa mga halimaw na pumatay sa maraming tao. At isa na doon ang aking ama at ina. Ikaw na walang alam kung hindi sumuway sa mga utos. Kung walang nagawa ang iyong ama, mas lalong wala ka magagawa. Nang dahil sa kapabayaan ng iyong ama, marami ang namatay. Ngayon, saan ako pupunta? Paano kaming mga naiwang pamilya na naulila din sa pagkamatay ng aming mahal sa buhay? Hindi naman nagustuhan ni Ismael ang mga bagay na sinabi ng kanyang kaibigan at bumalot ang galit at kalungkutan sa kanyang muka. Tumahimik ka, Elmo! Wala kang karapatan na pagsalitaan ng ganyan si Ismael. Tama siya, Apong Felipe. Oo, tama ka. Masasabi nating walang nagawa ang aking ama. Ngunit alam kong hindi niya ginusto ang mga nangyaring yon. Alam kong ginawa na ni ama lahat. At ang masasabi ko lamang, Elmo, hindi lamang ikaw ang nawala ng mga magulang. Nag-iisa na lamang si ama sa aking buhay. At dahil sa mga demonyong aswang na yun, ay nawala din siya. Matapos yun, ay akma na sana silang aalis. Ngunit tinawag ni Lola Gloria ang batang si Ismael upang kausapin, habang ang matanda naman ay nakatayo at inaalalayan ng isang lalaking mag-aaral ng babaylan. Gusto kitang makausap, Ismael. Ngunit ang gusto ko ay tayong dalawa lamang. Napakahalaga nito, bata. Kaya't sana'y paanyayahan mo ang aking pag-imbita sa aking kubo. Gusto ko tayong dalawa lamang ang mag-uusap. Opo, Lola Gloria. Pagkatapos po ng tanghalian, ay susunod po ako sa inyo. Sige, aasahan ko yan, Ismael. Naglakad na nga si Apong Felipe at Ismael. Habang naglalakad ito, ay nabanggit ni Apong Felipe ang mga pangitain na nakita ni Lola Gloria sa kanyang panaginip. Nasabi nito na nakita ni Lola Gloria ang mga mangyayari sa kanyang ama, kaya't madiin na hinawakan ni Ismael ang kanyang damit. Kung ganun po, Apong Felipe, mauuna na ako sa inyo. Gusto kong malaman ng lahat ng paraan upang mabigyan ng hustisya ang lahat ng mga taong pinatay. Kasama na doon ang aking ama. Tumangutango na lamang si Apong Felipe habang malalaking hakbang ang ginawa naman sa paglalakad ni Ismael upang mabilis na makarating sa kubo kung saan nakatira ang matandang babaylan. At habang naglalakad ito, ay nasulubong niya ang kanyang kaibigan na si Elmo, ngunit hindi man lang siya nilingon nito, kaya't nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad. Matapos ang ilang minuto, nakarating na siya sa kubo ng matandang babaylan. Binuksan niya ang pinto at halatang alam na ng matanda na darating siya, kahit wala pa sa oras na pinag-usapan. Kaya't inihampay ng matanda ang kanyang kamay, isang tahimik na salita na pinauupo siya nito. Ismael, butit nagpunta ka na ngayon. Nais kong sabihin sa'yo ang bagong pangitain ko. Pero sana ay maniwala ka na darating ng pagpula ng langit na bilog na buwan ay babaha ng dugo sa ating baryo dahil sa pag-atake ng mga aswang na gabunan. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola Gloria? Kailangan mong talunin ang mga halimaw na nagkukubli sa kadiliman upang maiwasan natin ang dilubyo na sila mismo ang gagawa. Ano naman po mga gabunan? Ang mga gabunan ay isang uri ng matataas na aswang
na may anyong demonyong lupa. Hindi sila natatakot sa araw, hindi katulad ng ibang aswang. Sila ay kilala dahil sa kanilang malalakas na kakayahan. Hindi sila natatakot sa isang ordinaryong itak o patalim. Kung ganun po, paano ko po sila lalabanan? Kung ganun na walang kakayahan ng isang ordinaryong patalim sa kanila. Isa lamang ang aking naiisip na paraan, Ismael. Kailangan mong humingi ng tulong sa isang diwata. Diwata po? Paano ko naman gagawin yun? At saka, totoo po ba sila? Sa tagal kong nabuhay sa mundo, Ismael, iba't ibang klase ng diwata na rin ang aking nakilala. Maaari kang humingi ng tulong sa diwatang si Apollaki. Kailangan mong hingin ang kanyang basbas upang pagdating ng panahon na haharapin mo na ang grupo ng mga gabunan ay may lakas at tapang ka. Si Apollaki ay isang diwata na tagapagtanggol ng mga pinuno. Ang sino mang makakuha ng kanyang basbas ay magiging malakas na hindi mahihigitan ng sino paman at magkakaroon ng isang tapang na kailanman ay hindi matatalo ng takot. Kung gusto mo siyang makausap at mahingi ang kanyang basbas, maaari mo siyang tawagin sa kagubatan gamit ang isang dasal. Ngunit isang babala lang sa iyo. Ang pagtawag mo sa diwatang si Apollaki ay isang mapanganib na gawain, sapagkat lahat ng nilalang na nagtatago sa dilim ay maaaring marinig ang iyong dasal. At dahil alam nila na mapupuksa sila na kapangyarihan na ibibigay sa iyo ni Apollaki, ay gagawin nila ang lahat upang maudlot ang ritual o dasal na iyong gagawin. Ang ibig niyo po ba sabihin, Lola Gloria, kailangan ko pong pumasok sa pinagbabawal na gubat upang tawagin siya at hingin ang kanyang basbas? Tama ang iyong tinuran, Ismael. Ngunit para sa iyong kaligtasan, may ibibigay ako sa iyo. Ito si bat na ito, na maaaring makatulong sa iyo sa paggawa ng isang ritual. Ngunit bago yon, maaari mong gamitin ang aking puting libro. Diyan mo makikita ang gagamitin mong ritual upang mabilis niyang marinig ang iyong pagtawag. Kung ganun, Lola Gloria, hindi ko nasasayangin ng mga oras. Kailangan ko na pong mahingi ang kanyang basbas. Ngunit maaari mo lamang siyang makausap o matawag sa kalagitnaan ng gabi. Kung ganun ho, mamayang gabi din gagawin ko na po ang ritual. Hindi ko po hahayaan ng sino man ang makapigil sa aking gagawin. Maaari yun, Ismael. Kahit ikaw ay lumakad na, umuwi at magpahinga. Paghandaan mo na ang lahat. Salamat po, Lola Gloria. Dahil doon, ay umalis at umuwi na si Ismael upang maghanda sa kanyang mga gagawin. Pagdating sa bahay, ay naabutan niya si Apong Felipe na nakaupo at may hawak na isang kahon. Nang makita niya si Ismael, ay tumayo ito para salubungin ang batang commander. Butit nandito ka na. May gusto kong ibigay sa iyo. Gusto kong ibigay sa iyo ang bagay na ito upang makabawi man lang ako sa aking kasalanan na hindi ko man lang nagawang tulungan ng iyong ama. Kaya tanggapin mo ang bagay na ito. Makatutulong ito sa iyo upang madagdagan ang iyong proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim. Wala kang kasalanan, Apong Felipe. Ginawa mo lamang ang nasa palagay mo ay tama. Dahil kung tinulungan mo si ama ng gabing yun, maaaring isa ka rin sa aming inilibing. Kaya't huwag niyo na pong isipin yun. Tatanggapin ko na rin po ito. Dahil kung totoo ang bagay na sinabi niyo na makakatulong sa akin to, malugod ko po itong tatanggapin. Ramdam ko magtatagumpay ka kung ano man ang iyong plano. Nasa sa iyong kamay na ang hustisya para sa mga taong pumanay ng dahil sa mga halimaw. Gusto kong malaman kung ano pala ang pinag-usapan niyo ni Tandang Gloria. Tungkol po sa kanyang bagong pangitay na Apong Felipe. Binigyan rin po niya ako ng gabay upang lalo pang palakasin ang aking puwersa. Sa darating na digmaan ay hindi ako hihingi ng tulong sa mga kalalakihan. Ayoko pong madagdagan pa ang mga taong mapapahamak. Gagawin ko po ito nang ako lang mag-isa.
at malakas ang loob ko. Nakakayanin ko po ang lahat. Kung ganun, Ismael, wala akong karapatan para pigilan ng iyong mga gustong mangyari. Ngunit sigurado ka ba nakakayanin mo? Napakalakas nila. Hindi sila ordinaryong nilalang lang. Itsura pa lang nila ay nakakakilabot na. Kaya't nakakasigurado ka ba nakakayanin mo? Sigurado po ako nakakayanin ko. Malakas ang loob ko. Dahil alam kong walang sino man ang makakatalo sa liwanag. At kahit kailan, walang kadiliman ang siyang magwawagi. Kaya't sa pagsapit pa lang ng gabi, ay naghanda na si Ismael upang pumasok sa ipinagbabawal na gubat upang gawin na ang ritual. At habang naglalakad siya sa kagubatan, hindi niya napansin ang pagsunod ni Elmo. Hindi niya rin naramdaman ang pagsunod nito sapagkat malaki ang pag-iingat nito upang hindi siya mapansin. Habang sa kabilang dako naman, ay malaki ang saya ng pinuno ng mga gabunan dahil maaari niya ng pagharian ng baryong sinalakay nila. Dahil ang alam niya ay wala ng pinuno. Dahil napaslang niya na. Ang kailangan niya na lamang gawin ay mapasakamay niya ang mga tao sa baryo at gawin itong tulad nila upang sa ganun ay lalong lumakas ang puwersa nila para sa darating na kabilugan ng buwan. Dahil pagkatapos ng baryong yon, sa ibang baryo naman sila sasalakay. Gusto nilang pagharian ng buong lugar ng Mindanao. Malapit na ako sa aking tagumpay. Kapag napagharian ko na ang buong lugar na ito, isusunod ko naman ang tabing baryo at magpapatuloy yon para sa ating pagpaparami. Gusto kong tayo na lang ang matitira at ang ibang tao ay magiging tulad natin at ang ibang tatanggi ay maaari natin maging pagkain. Ang sarap sa pakiramdam ng pumatay at paglaruan ng mga taong walang kakayahan. Ang gusto ko, ako na lang ang makita nilang pinakamalakas na nilalang. Mabuhay ang lahi ng mga gabunan! Tayo ang magpapakita sa mga tao na walang Diyos at tayo lamang ang may kakayahan na humawak ng kanilang mga buhay. Maya-maya pa, habang siya ay nagsasalita, nararamdaman niya ang paggising ng isang nilalang. Dahil sa kinaroroonan ni Ismael, ay inuumpisa niya na ang ritual. Mga taong walang alam, kahit ano pang bathala o diwata ang tawagin ninyo, ay walang makakatalo sa tulad kong pinuno. Habang nagsasalita ang halimaw na si Karim, ay isang alagad niya ang nagsalita na ayon dito, hindi ba siya natatakot na baka isang malakas na diwata ang matawag ng sinumang nagriritual na maaaring makapatay sa kanya. Hindi naman ito nagustuhan ni Karim, kaya't dali-dali niyang hinawakan sa leeg ang kanyang alagad. Walang sino man na mas malakas maliban sa akin, at huwag kang umarte na para bang kailangan kong makinig sa'yo. Hindi ako natatakot kahit sino man ang tawagin ng mga tao, dahil pagdating ng pulang langit bilog na buwan, ay wala nang sino man ang makakatalo sa akin. Yan ang iyong tatandaan. Dahil sa galit at pakiramdam niyang paglapastangan sa kanyang pangalan, pagkatapos niya magsalita, ay sumigaw ito sa harapan ng kanyang alagad na hawak niya pa rin sa leeg. At pagkatapos ng isang malakas na sigaw, ay wala siyang awang hinila ang ulo nito. At pagkatapos nun, isang maitim na likido ang nagtalsikan sa putol na ulo ng kanyang kauri. Tama naman siya na sa kanilang lahi ay siyang tunay na mas malakas siya, kaya't malakas ang loob niyang sabihin na walang sino man sa balat ng lupa ang maaaring makatalo sa kanya. Bumalik naman tayo sa lugar kung saan nagsasagawa ng ritual ang batang si Ismael. Hindi pa man niya nakakalahati ang libro kung saan daan upang tawagin ng diwata na si Apo Laki, ay biglang mainit na enerhiya ang naramdaman niya.
Kasabay noon ay isang liwanag na wangis apoy ang bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan. Matapos yun, isang makisig na nilalang ang kanyang nasa harap. Isang nilalang na nag-aapoy ang mga mata. Teka, sino ka? Ako'y iyong tinatawag. Tapos ako'y iyong tatanungin ng katagang sino ka? Ako'y narito upang sabihin sa'yo na alam ko ang lahat ng nangyayari sa inyong baryo. Nasaksiyan ko ang lahat. Kaya't lumabas ako dahil alam kong kailangan mo ako. Hindi mo na kailangan pong magsabi dahil alam kong may kahirapan ang tungkulin na iyong haharapin. Patawarin niyo po ako dahil sa paggambala ko po sa inyong katahimikan. Nandito po ako para hingin po ang inyong basbas. Yumuko ito sa harapan ni Apo Laki upang maipakita ang sinseridad na gusto niyang iparating dito. Natuwa naman ang diwatang si Apo Laki. Natutuwa ako sa iyo, bata. Nararamdaman ko sa iyong dugo ang bagay na tinatangi ng isang magaling na pinuno. Kaya't hindi mo na kailangan yumuko. Ang pagyuko ay para lamang sa ating amang lumikha. Kaya't tumayo ka na riyan. Gusto kong iparating sa iyo na ibinibigay ko na ang aking basbas para sa iyong laban. Kaya't isang gininto ang sibat ang biglang lumabas sa kawalan. Pinaupo niya si Ismael at dahan-dahang ipinatong ng sandali sa magkabila ang balikat niya ang gininto ang sibat. Maliban sa aking basbas, ipapahiram ko ang aking gininto ang sibat upang mabilis mong matapos ang lahat. Pagdating sa iyong laban, makakaramdam ka ng isang kakaibang lakas, lalo na kapag ang gininto ang sibat na yan ay pagkakatiwalaan mo. Magpapaalam na ako, kaya't gusto kong sabihin sa iyo na alam kong magtatagumpay ka. Kunin at tawakan mo ang sibat na ito. Nasa palad mo ang kaligtasan ng iyong nasasakupan, Commander Ismael. Matapos niyang mahawakan ng gininto ang sibat, ay bigla na lang naglaho ang diwatang si Apo Laki. At habang hawak niya ang gininto ang sibat, isang di maipaliwanag na pakiramdam ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Naramdaman niya ang paggaan, tapang at lakas na dumadaloy sa bawat pwesto ng kanyang ugat. Kaya't tumayo na ito at akma na sanang maglalakad pa sa labas ng gubat nang may naramdaman siyang bagay na parabang pinagmamasdan lamang siya. Nakita naman yun ni Elmo, maliban sa kausap ni Ismael ang hangin, sapagkat ang humihingi lamang ng basbas at karapat-dapat ang siyang makakakita sa tunay na anyo ng diwatang si Apo Laki. Kaya't akala ni Elmo ay nababaliw na ang kanyang kaibigan habang siya ay nagkukubli pa rin, at hindi niya namalayan ang kanyang kaibigan na wala na sa lugar kung saan siya nagsasalita at kumakausap ng hangin. Kaya't sa muli niyang pagtingin sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan, nakita niya na para itong paniki na nakasabit sa kanyang harapan habang nakatingin na pabaligtad sa kanya. Kaya't napasigaw ng malakas ang batang si Elmo. Ikaw umamin ka nga sa akin, Elmo. Kanina mo pa ako sinusundan at pinagmamasdan? Naku, hindi karating ko lang. Tsaka wala akong nakita na kahit na ano. Wala talaga, maniwala ka. Huwag ka magsinungaling sa akin, Elmo. Sa pagsasalita mo pa lang, ay halata ko na sa'yo na nagsisinungaling ka. Bumaba na sa puno kung saan ay nakasabit ito at lumakad palayo, ngunit hinabol naman siya ni Elmo at sinabayan ito sa paglalakad. Alam kong napagsalitaan kita ng hindi maganda nun. Kaya sana, bigyan mo ako ng pagkakataon, Ismael, na maayos ang ating pagkakaibigan. Seryoso ako sa paghingi ko ng tawad, Ismael. Patawarin mo na ako sa mga itinilos at mga nasabi ko sa'yo. Hindi naman kita masisisi, Elmo.
Nawalan ka rin na magulang. Di naman ako galit eh. Bagya lang ako nagtampo. Dahil hindi mo ako pinansin nung araw na gusto kitang kausapin. Pero Elmo, nangangako ako, kahit kapalit pa ang buhay ko, nangangako ako sa'yo na bibigyan ko ng hustisya ang lahat ng mga namatay. Ganun na rin ang pagkamatay ng aking ama, na pinatay ng walang pusong halimaw na gabunan na yon. Kaya't sisiguraduhin ko na pagdating ng aming pagharap, ako magwawagi. Pangahawakan kong pangako mo, Ismael. Aasahan kong mabibigyan mo sila ng hustisya. Tumayo ng tuwid si Elmo at bahagyang nagbigay galang kay Ismael, sabay sabing, "Commander Ismael." Sabay yakap nito sa kanyang kaibigang nakangiti at halatang ninanamnam nila ang sandaling yon. At isang nilalang ang biglang pumalakpak na nasa kanilang harapan, tumatawa ng nakakaloko. Grabe! Nakakatuwa naman kayo. Nakakatunaw kayo ng puso. Akala nyo ay matatalo lamang ako ng isang tulad mo? Anong hustisyang pinagsasabi mo? Walang ganon, bata. Napahawak sa sibat si Ismael nang makita niya ang isang nakakatakot na nilalang sa kanyang harapan. Ikaw na demonyo ka! Subukan mong lumapit at sisiguraduhin kong mapapatay kita! Uy! Grabe! Natakot naman ako sa iyong sinabi, bata. Para sa iyong kaalaman, ako ang pinakamalakas na nilalang sa gubat na ito. At dahil wala pa sa takdang oras, ay hahayaan ko kayong makalis. Pero bago yun, may napansin ako sa iyong itsura. Tila kamukha mo ang isa sa mga taong napaslang ko ng gabing sumalakay kami. Hayop ka! Hayop ka! Labanan mo ko! Papatayin kita! Napakatapang mo naman. May ilalaban ka ba? Isang batang sipunin ang makikipaglaban sa akin. At halata sa reaksyon mo na tama ako. Ang iyong ama nga ang siyang isa sa mga taong kinuhanan ko ng puso. Kung masarap ang laman niya, mas lalong masarap ka. Pero wala pa sa takdang oras. Kaya huwag ka mag-alala. Sa darating na oras, pagsapit ng pulang langit bilog na buwan, hahayaan kong makasama mo kagad ang iyong ama. At para malaman mo ang paraan ng pagpatay ko sa kanya, ay ang sarili ko lamang na mga kamay ang aking ginamit upang mapatay siya. Wala akong ginamit na anuman sandata, maliban sa aking mga kuko. Pagkatapos nun, ay bigla na lamang itong umalis at nawala sa gitna ng kadiliman. Habang si Ismael naman ay nagngingit-ngit na sa galit dahil sa mga sinabi ng halimaw. Kung naririnig mo pa akong demonyo ka! Kung may mamamatay man sa ating dalawa, ay ikaw yun! Yan ang tatandaan mo! Sigaw nito. Sabay nito ang paglabas ng masaganang luha sa kanyang mga mata dahil sa sinabi ng aswang at sa pagsasalaysay nito kung paano niyang walang awang pinatay ang dating commander na si Mang Isidro. Tama na, Ismael. Patunayan mo sa kanya na kaya mong patayin siya. Huwag mo nga hayaang mabuhay siya. Patayin mo siya. Gawin mo sa kanya ang bagay na ginawa niya sa ating mga magulang. Tama ka, Elmo. At ibabalik ko siya sa impyerno kung saan siya nababagay. Naglakad na sila at umuwi. Sa pag-uwi nila ay dali-daling humiga ang batang commander upang magpahinga. Ngunit hindi siya dalawin ng antok, kaya't siya ay tumayo at naglakad patungo sa silid ng yumao niyang ama. Pagdating doon ay humiga siya sa higaan at sandali pa'y kinausap ang kanyang ama. Ama, kung naririnig niyo man po ako, gusto ko pong malaman niyo na mahal ko po kayo. Kaya't bago sumapit ang pulang langit bilog na buwan, ay hindi ko hahayaan na hanggang sa katapusan
ay humihinga pa rin ng hayop na pumaslang sa inyo. Nangangako po ako, Ama, na gagawin ko ang lahat upang mapanatili ang kaligtasan ng mga tao. Gagampanan ko po ng maayos ang iniwan niyong tungkulin. Ngunit bilang commander ng buong tribo, hindi ko hahayaang magbubuwis na naman ng buhay ang ating mga kababayan. Sa darating na laban, ay ako na lamang po ang mag-isang lalaban sa kanila. Uubusin ko po silang lahat at patutunayan ko sa lahat na bilang anak ng isang malakas na commander, papatunayan ko na karapat dapat ako at mamahalin ko ang tungkulin na ito, Ama. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay bumuhos na ang luha mula sa kanyang mga mata at niyakap niya ang unan ng kanyang ama. Pagkatapos nun ay nakatulog na siya at sa kanyang panaginip ay nakita niya ang kanyang ama na nakatingin sa kanya at nakangiti. Sa panaginip niya ay niyakap siya nito at kinausap. Anak, pinagmamalaki kita. Alam kong kaya mo. Nararamdaman kong magtatagumpay ka sa iyong misyon. Mahal na mahal kita, anak. Ama, mahal na mahal din po kita. Sobrang mahal na mahal po kita. Nagyakapan ang mag-ama sa panaginip hanggang isang malakas na pagkatok sa pintuan ng kanilang bahay ang kanyang narinig. Dali-dali siyang tumayo at pinagbuksan ng taong kumakatok sa pintuan. Pagbukas niya ay nasa harapan niya si Elmo, nakasama si Apong Felipe na may dalang pagkain at prutas. Kasama din nila ang lahat ng mahuhusay na tagapagsanay. Wala namang sinayang na oras ang batang si Ismael at pinapasok niya ang kanyang mga panauhin at naghanda para sa kanyang pagsasanay. At pagkatapos niyang kumain ng agahan, ay madali niyang tinawag ang mga tagapagsanay. Kinuha niya naman ang sibat na ibinigay sa kanya ni Lola Gloria upang gamitin sa pagsasanay. Hindi na muna niya ginamit ang sibat na ipinahiram ng diwatang si Apo Laki dahil hindi pa yon ang tamang oras. At kita naman sa batang si Ismael ang sinseridad sa mga mata nito. Lumabas na ito at nagsanay kasama ang mga taong isinama ni Apong Felipe upang sanayin siya. Grabe, kahanga-hanga si Ismael, Apong Felipe. Nakayanan niyang magpakatatag, samantalang ako, napagsabihan ko pa siya ng masasamang salita. Hindi ko iniisip ang mararamdaman niya. Akala ko nun, isang pasaway at walang pakialam sa mga utos si Ismael. Ngunit napagtanto ko ngayon na isang mabuting tao si Ismael at gagawin niya ang lahat para sa hustisya na nararapat sa kanyang ama at sa mga taong namatay ng gabing yon. Oo, Elmo. Tama ka't matapang siya. Ngunit hindi mo alam, sa likod ng katapangan niya ay may isang Ismael ang nadudurog na dahil sa pagkawala ng kanyang ama. Kaya sana kung maaari, huwag mo siyang hahayaan. Huwag mong ipaparamdam sa iyong kaibigan na nag-iisa na lamang siya. At tulad niya, alam kong nag-iisa ka na lamang. Maaaring samahan mo na lamang rito si Ismael. Opo, Apong Felipe. Kung gusto niya po, sasamahan ko na lang siya dito. Total pareho naman kaming walang kasama sa kanya-kanya naming mga tahanan. Pwede ko po siyang samahan dito. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo, Elmo. At nakikita ko naman ang lolo niya sa pagkatao niya. Kaya't natutuwa ako sa inyong pagkakaibigan. Nakikita kong ugali namin ng kanyang lolo. Matitigas din ang ulo. Kaya't hanggang ngayon ay nasa tabi pa rin nila ako. Dahil nangako ako sa lolo niya noong buhay pa ito na kahit anong oras man ang dumaan, mananatili akong nakatayo sa tabi ng kanilang pamilya. Kaya Elmo, gusto kong ipasayo, mangako ka na hindi ka aalis sa tabi ng ating bagong commander. Mananatili ka sa kanyang tabi magpakailanman at habang ikaw ay humihinga, ay mananatili ka bilang kanyang kanang kamay. Grabe naman po kayo, Apong Felipe. Para namang mawawalan na kayo dahil sa mga pinagsasasabi nyo. Para nagpapaalam na po kayo.
Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila, ay narinig nila ang mga tagapagsanay na sumisigaw na para bang nahihirapan. Kaya't lumabas ng kubo si Elmo at si Apong Felipe ay nagulat sa kanilang nadatnan dahil nauna pang tumumba ang mga tagapagsanay niya kesa sa kanya. Anong kalokohan ito? Mga peking tagapagsanay kayo. At parang hindi pa man kumikilos itong si Ismael. Nagtumbahan na kayo. Totoo po sila, Apong Felipe. Maaring hindi nila kinaya ang lakas ng basbas na ibinigay sa akin ng diwatang si Apo Laki. Nagsitayo ang mga tagapagsanay at bahagyang yumukod sa batang commander upang magpaalam na, habang si Apong Felipe naman ay nagulat at nanlaki ang mga mata sa sinabi ni Ismael. Apong Felipe, ayos lang po ba kayo? Bakit ganyan po ang itsura nyo na para bang nakakita po kayo ng multo? Totoo ba narinig ko, Ismael, na binasbasan ka ng isang diwata na si Apo Laki? Opo, may problema po ba? Mabagin langit, hindi ako makapaniwala. Ayon sa kwento ng aking mga ninuno, hindi basta-basta nagbibigay ng basbas ang isang diwata kung hindi ka nito nakitaan ng isang busilak na kalooban at sapat na tapang. Ikaw, makakayanan mong talunin ang mga halimaw na walang kahit isang pagsasanay, sapagkat ang basbas ng diwatang si Apo Laki ay isang napakalakas na sandata. Sigurado ko na may potensyal ka, Ismael, sapagkat binigay sa iyo ni Apo Laki ang basbas na hindi niya ginagawa sa mga taong hindi karapat-dapat. Ang ibig lamang sabihin ay may malinis kang dugo at busilak na puso. Teka, makikisabat lang ho. Ismael, ang sinasabi bang Apo Laki yung hangin na kausap mo? Pagkatapos mo magsalita ng mga lingwaheng hindi ko maintindihan? Oo, Elmo. Pero hindi hangin ang kausap ko ng panahong yun. Ang mismong si Apo Laki ang nakausap ko. Nag-aapoy ang kanyang mga mata. Makisig ang pangangatawan niya. At may mga tato na parang walang anumang ibig sabihin. Dahil hindi mo siya nakita, Elmo, ang ibig sabihin ay si Ismael lang talaga ang karapat-dapat. Aray ko naman, Apong Felipe, para naman pinapalabas niyong masamang tao ako eh. Ay nako, Elmo, ewan ko sa'yo. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Dahil kung talagang karapat-dapat ka, ay makikita at masisilayan mo ang tunay na anyo ng diwatang si Apo Laki. Ganun po ba yun? Hehe, akala ko kasi ng gabing makita ko si Ismael na nagsasalita mag-isa, inaakala kong nababaliw na siya. Ngayon naiintindihan ko na. Alam mo, Ismael, napapahanga mo ko. Alam ko naman na mabigat din ang pinagdadaanan mo. Pero ayan ka, nagpapakatatag para sa ustisya na inahangad mo. Bilang kaibigan mo, Ismael, natutuwa ko na makita kang napakalakas. Nakakabilib ka, Ismael. Ay sus! Samantala, nung inililipat sa akin yung titulo galit na galit ka. Kesyo ganyan, napakabata ko, na ganito, bla 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 bla. Tapos ngayon natutuwa ka na. Kakaiba ka rin no? Pasensya naman. Nadala lang naman ako ng galit ko nung panahong yun eh. Di ko naman alam na didibdibin mo pala. Ang laki kaya ng tampo ko sa'yo. Isipin mo, dinaraanan mo lang ako na parang hindi tayo magkakilala. Napakasakit nun ah. Ay naku, mga bata kayo. Tama na. Ang mahalaga naman ay naging maayos na kayo. At ayan, nagkasundo na kayo muli. Ipangako nyo na lang sa akin na hanggang sa inyong paglaki o pagtanda ay pananatilihin ninyo ang matatag na pagkakaibigan ninyo. Nakakatuwa kasi kayong dalawa. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa batang si Elmo at sa'yo naman, Ismael, nakikita ko sa'yo ang iyong lolo, ang ama ng iyong yumaong ama. Si Lolo Nilo po ba yun? Tama ka, Ismael. Siya ang isa sa mga pinakamatalik kong kaibigan. Magmula nang mailuklok ang iyong lolo bilang isang commander ng ating baryo, ay hindi ako umalis sa kanyang tabi. At dahil sa kanya, ay nabubuhay pa rin ako. Matagal na panahon na may ibang tribo ang gustong kunin sa atin ang baryong ito. Nakipaglaban kami at hindi nagpatalo.
Ngunit nang malaman namin na hindi ordinaryong tibo ang mga mananakop na yon, ay natakot kami. Ngunit hinarap namin ang takot. Ngunit sa katigasan ng aming mga ulo, ay napaslang siya. Ako dapat ang mamamatay nun kung hindi niya hinarang ang mga kamay na kukuha sa aking puso. At siya namatay. Napatay namin ang pinuno ng mga halimaw na tribo na yon. At natalo sila. Ngunit kapalit naman nun ay ang buhay ng iyong lolo. Kaya't ang iyong ama ang isinunod sa titulo. At ngayon ay ikaw naman. Ngunit dahil sa kaduwagan ko, ay nawala siya. Apong Felipe, hindi ko naman po kayo sinisisi. Wala akong may kasalanan. May dahilan po ang lahat ng nangyayari. Tulad po ng mga sinabi sa akin ni Elmo, may dahilan din po ang lahat ng yon. Aba Ismael, bakit naman ako nasali dyan? Nananahimik ako dito eh. Napakasensitibo naman. Nagbibigay lang naman ako ng halimbawa eh. Tama na nga yan mga bata. Ang tanong lamang Ismael, ano ang magiging plano mo? Dahil po sa sinabi nyo na kahit walang anumang pag-iensayo ang gawin ko, ay may basbas ako ni Apo Laki. Pagdating po ng gabi, na hinihintay na mga gabunang aswang, doon ko isasagawa ang paniningil ko. At ako lamang ang lalaban sa mga gabunan. Ayoko na pong madagdagan pa ang mapapaslang nila. Teka Ismael, anong ibig mo sabihin? Hindi ka hihingi ng tulong sa mga mandirigma ng ating tribo? Aba, hindi naman pwede yun. Paano kung mapahamak ka? Iisa ka lamang na lalaban sa mga halimaw na yon? Hindi biro ang lakas nila. Pag-isipan mo mabuti. Pwede naman kaming tumulong eh. Tsaka ano pang silbi ng mga itak namin kung hindi naman magagamit sa labanan? Elmo, sana maintindihan mo. Ayoko lang sa bandang huli ay may pagsisisihan ako. Magsasalita pa sana si Elmo, ngunit pinigilan siya ni Apong Felipe dahil naintindihan niya ang mga gustong iparating ni Ismael. Kaya't isang plano ang nabuo sa kanyang utak na hindi niya ipapaalam kay Ismael. Sa loob at kumain. Mamaya niyo na ipagpatuloy ang mga yan, Ismael, Elmo. Sumunod naman ang dalawa sa sinabi ni Apong Felipe at nag-umpisa ng maghanda sa pagkainan ang dalawang magkaibigan. Pagkatapos ay umupo na sila at bago magsandok ng pagkain ay nagdasal muna sila. Matapos ng pagdadasal, susubo na sana siya nang biglang may dumating na isang lalaki sa kubo na habol ang hininga at halata sa mukha nito ang takot. Pagkatapos ay sinabi niya sa batang commander na may kailangan itong makita, kaya't iniwan niya ang hapagkainan at nagmamadaling sumunod sa lalaki. Ganon din ang ginawa ni Apong Felipe at Elmo. Pagdating sa malapit sa daan ng papasok sa gubat ay nakita nila ang apat na katawan na wala ng buhay, walang dugo at laman. Nawala din ang mga puso nito, habang ang mga buto naman ay halatang lasog-lasog. Halata sa mga biktima ang matinding hirap na dinanas sa kampon ng kadiliman. Grabe, nakakasuka. Hindi kaya ng ordinaryong tao ang gawain ganito. Grabe talaga. Tama ka. At isa lamang ang maaaring gumawa ng walang awang pagpaslang na ito. Mga halimaw. Hindi matitigil to hanggat nabubuhay sila. Kailangan doble ng mga tao ang pag-iingat nila. Dahil hindi natin alam kung kailan muli kukuha ng buhay ang mga hayop na halimaw na yan. Kailangan may gawin na ako. Hindi na tama ang nangyayaring ito. Ngunit kailangan mo maghanda, Ismael. Hindi ka dapat gumawa ng isang hakbang ng padalos-dalos. Kailangan pag-isipan ang lahat ng mga gagawin mo. Maaaring mapahamak ka, kahit sabihin nating may basbas ka pa ng diwatang si Apo Laki. Tama ka, Apong Felipe. Kaya nakapag-isip-isip na ako. Kung gusto niyong makatulong sa akin, ay maaari natin sabihin sa mga mandirigma ng ating tribo na magbantay sa gabi o kahit sa araw. Dahil ayon kay Lola Gloria, ang mga gabunan daw ay isang uri ng malalakas na aswang na kayang magasik ng lagim kahit sa araw. Kung ganon, ako na ang bahala sa tungkulin na yan, Ismael.
Ipaparating ko sa mga kalalakihan ang ibig mong mangyari. Hindi na kailangan, Elmo. Ako na mismo ang haharap sa mga tao. Sabihan nyo na lamang ang mga tao na gusto ko silang dumalo sa pagpupulong bukas. Ayoko na masundan pa ang mga taong ito. Ayoko na sa susunod na gabi o araw ay madadagdagan pa ang bilang ng mga taong walang awang pinagpapaslang. Sige, Pards. Ako nang bahala. Lalakad na ako upang maparating na sa mga tao ang nais mo. Nang makaalis na si Elmo, ay ipinag-utos ni Ismael na ilibing ng maayos ang mga taong natagpuang walang buhay. Ipinabalot niya ang mga ito sa mga tela at pagkatapos ay ipinalibing na niya ang mga ito malapit sa ibang taong inililibing nung nakaraang araw. Hindi mapigilan ni Ismael ang galit na bumabalot sa kanyang puso sapagkat naaawa siya sa mga taong nawalan ng mga mahal sa buhay dahil sa kagagawan ng mga aswang na gabunan. At sa kabilang dako naman sa kuweba kung saan naroon ang grupo ni Karim na pinuno ng mga gabunan ay naghahanda upang sa ikatlong gabing pagsalakay sa mga tao upang kumuha naman ng iilang birheng kababaihan upang ikulong para sa darating na pulang langit bilog na buwan, para sa mga kakailanganin nila ng dugo na ipanliligo nila sa kanilang buong katawan. Lahat ng mga kukunin nyo ay dapat mga birhen lamang dahil mas mabango ang dugo nila. Pagsapit ng gabing hinihintay nating lahat. Wala na makakapigil sa atin. Tayo na ang kikilalanin nilang Panginoon at magmamakaawa silang lahat para sa kanilang buhay. Ang bagay na yon ang pinakamasarap marinig. Habang umiiyak sila, ay may nagmamakaawa para lamang hindi sila patayin. Parang isang musikang nasa tono. Lumakad na kayo. Gusto kong dagdagan nyo ang mga birhen na kababaihan na dadalhin ninyo. Alam ng mga gabunan ang mga taong birhen sa pamamagitan ng pag-amoy nito sa katawan ng tao. Kaya't mabilis silang nagtungo sa mga kabahayan. Nadatnan nila doon ang mga kalalakihang nakapalibot sa bawat bahay. Nahirapan ang mga aswang dahil nanlalaban ang mga naatasang magbantay sa gabing yon. Ilan sa mga gabunan ay nagawa nilang mapaslang dahil sa pagtutulungan, ngunit mas marami pa rin sa mga tagabantay ang walang awang pinagpapapatay ng mga gabunan. Ang iba ay walang kahirap-hirap na binali ang mga buto. Hinati sa gitna gamit lamang ang mga kamao. Ang iba naman ay binasag ang bungo. Kaya marami pa rin kababaihan ang nakuha ng gabing yon. Isa na doon, si Lola Gloria, dahil naamoy ng gabunan sa katawan nito ang pagiging birhen ng matandang babaylan. Kaya pagdating sa kanilang kuta, nang makita ni Karim ang matandang babaylan, ay napahawak ito sa kanyang muka at halong dismaya at inis ang ipinakita nito sa kanyang mga kapwa gabunan. Amat, nag-iisip ba kayo mga dinapurak kayo ng lintik? Ang sabi ko, birhen. Bakit may matanda dyan? Mukha bang birhen sa inyo yan? Nagsalita naman ang matandang babaylan dahil sa narinig niya na pinag-uusapan siya ng mga ito. Abay lokong aswang ito. Napakamapili mo naman sa pangit mong yan. At saka kung kinakailangan nyo ang mga dugo namin sa gabing pulang langit bilog na buwan, ay hindi nyo na kami magagawa mapaslang. Dahil isang bata lamang ang siyang tatapat sa mga demonyong tulad ninyo. Manahimik ka, tanda. Hindi pa isinisilang ang taong papaslang sa amin. Kaya bawasan mo ang ilusyon mo. Kaya hindi ka nagkasawa at walang nagtangka sa'yo. Dahil ganyan ka. Para sa iyong kaalaman, maraming kalalakihan na nanligaw sa akin noon. Ngunit kahit isa man lang sa kanila, ay walang nakapasa. Dahil hindi ko kailangan ng sakit sa ulo. Kaya para sa kaalaman mo, birhen pa ako. At hindi ako basta-basta babae. At para sa kaalaman, Bole, yung sinasabi mo sa akin para na ako maraming anak, nakakahiya naman sa mga itsura nyo. Mukha kayong sinabunan ng uling sa buong katawan.
Ang papangit ninyo! Lumapit at hinawakan ni Karim ang matanda sa magkabila ang pisngi gamit ang kanyang nag-iisang kamay at bahagyang pinisil ito dahil sa pangaasar na ginawa nito sa kanyang buong pagkaaswang. Manahimik ka, tanda, dahil hindi kita binigyan ng pahintulot para magsalita. Kahit manahimik ka na lang, baka mauna ka sa kanilang lahat. Pabalibag niyang binitiwan ang matanda, kaya natumba ito. Dali-dali naman siyang inalayan ng mga kababaiyang kasama niya na biyag ng aswang na si Karim. Habang sa lugar kung saan naman naroroon ang batang commander ay galit na galit ito at umiiyak habang pinagsususuntok ang pader. Hindi na maganda ang nangyayaring ito. Hindi matitigil ang patayan hanggat hindi ako kumikilos. Teka, kalma lang, Pards. Huwag ka namang padala sa galit na nararamdaman mo. Kalma lang. Paano akong kakalma? 6 sa mga tao ko napaslang na naman sa isang gabi lang. 8 na sugatan at 2 doon ay nag-aagaw buhay na ngayon. Sa palagay mo ba, mapapakalma ako? Hindi pwede to. Kailangan ko ng kumilos. Dumarami na ang mga namamatay, Elmo. Ayoko na madagdagan pa. Nag-usap sila at medyo nagtalo dahil sa dinaranas ng mga tao na dapat sana ay pinangangalagaan niya. Kaya't maya-maya pa, dahil hindi na niya kinaya ang nakikita niyang imahe sa itsura ng mga taong namatay, dahil sinubukan nilang protektan ang mga kababaihang kinukuha ng mga aswang. Ngunit sa huli, sila ang napaslang. Kaya galit na sinisisi ni Ismael ang kanyang sarili dahil sa kanyang inutos na pagbabantay ay may mga tao pa ring namatay. Ganon din na mga asawa ng mga kalalakihang namatayan. Isinisi din sa kanya. At ayon sa mga ito, ay wala talaga siyang kakayahan na maging isang commander ng tribo at ng kanilang baryo. Mabilis naman dumaan ang mga oras at wala pa siyang tulog dahil sa nangyaring pagkakamali na hindi na niya maibabalik. Ngunit kahit ito ay puyat, ay dumalo pa rin siya ng pagpupulong upang humingi ng tawad at hingin din ang kooperasyon ng mga tao para sa kanyang plano. Mga kasama, alam kong walang maganda sa araw na to. At alam ko ding wala pa rin kayong tiwala sa isang bata na katulad ko na tumayo sa inyong harapan bilang isang commander ninyo. Alam kong madami sa inyo ang salungat sa kagustuhan ng iba na ako ang ipalit at magmana sa titulo ng aking lolo at ama. Gusto ko pong humingi ng tawad sa inyo dahil sa pagkukulang ko. Sana ay mapatawad niyo po ako. Pero mga kabaryo, ipagkaloob niyo po sa akin ang tiwalang gusto kong hingin sa inyo. Pagsapit ng takip silim, gusto ko po lahat kayo ay doble ng seguridad sa inyong mga bahay upang hindi po kayo mapasok ng mga halimaw na umaatake kahit pa sa araw. Dahil ayon po kay Tandang Gloria, ang mga halimaw na ating makakalaban ay kayang umatake kahit sa araw. Marami ang nakinig kay Ismael, ngunit may iilan din ang hindi kumbinsido sa tiwalang hinihingi nito. Marami ang nagbulungan at nagsalita, at ayon sa isa sa mga kababaryo niya, ay dapat bumaba na siya sa kanyang posisyon at palitan na siya ng mas karapat-dapat na maging commander na may lakas upang labanan ang mga nilalang na nagbibigay ng takot sa kanilang lahat. Doon ay nagsalita na si Apong Felipe upang ipagtanggol ang batang commander. Sandali lang naman mga kasama. Alam nating bata siya, ngunit alam kong alam niyo din na nanggaling siya sa pamilya ng mahuhusay pagdating sa pagiging commander ng ating tribo. Ilang beses na tayo nakaligtas sa mga nagtangka, maparebelde man o halimaw, na sila ang nasa posisyon. Kaya sana naman, tulad ng pagtanggap at pag-unawa at suporta niyo sa kanyang lolo't ama,
ay ibigay niyo din sa kanya ang tiwalang hinahangad niya. Oo, hindi tayo nakakasiguro sa mga mangyayari. Ngunit hayaan nating ipakita niya sa ating lahat na karapat dapat siya. Huwag niyo siyang husgahan at pangunahan. Tama si Apong Felipe. Suporta at tiwala at paniniwala ang kailangan natin sa pinagdadaanan nating lahat. Idagdag na rin natin ang pagdadasal sa ating amang lumika. Dahil habang may pananalig tayo sa itaas, ay nakakasiguro tayo sa ating kaligtasan. Hindi porket nagkamali lamang sila ng isang beses, ay doon na tayo titingin palagi. Hayaan natin siyang mapunan ng lahat ng pagkukulang na nangyari. Dahil hindi inaasahan ang pagsalakay ng mga demonyong hayop na pumaslang sa ating mga mahal sa buhay. Kaya pakiusap naman mga kasama. Hayaan niyong mapatunayan niya ang kanyang sarili. Walang mawawala kung susubukan niyong ibigay sa kanya ang tiwala. Dahil sa mga sinabi ni Apong Felipe at ng kanyang kaibigan, umaliwalas ang muka ng mga tao at halata sa kanila na naintindihan nila ang lahat. Laki namang pasasalamat ni Ismael kay Apong Felipe at sa kanyang matalik na kaibigan dahil nandyan sila para tulungan at para maunawaan ng mga tao ang gusto niyang mangyari. Pagkatapos ng pagpupulong na yon, ay nagsiuwian na rin ang mga tao at sinunod ang lahat ng mga sinabi ni Ismael. Dumaan ang ilang gabi na wala nang napapabalitang nabibiktima, ngunit iniisip pa rin nila ang mga kababaihang nawawala. Kasama na doon si Tandang Gloria, ang matandang babaylan. Malakas din ang kutob ni Ismael. Naligtas pa ang mga ito dahil hindi pa nakikita ang mga katawan ng mga kababaihang nawawala. Habang dumaraan ng mga araw, ay papalapit na rin ng papalapit ang gabing hinihintay ng mga aswang na gabunan. Habang sa lugar naman na kinaroroonan nila, ay patuloy na nagsasalita ang matandang babaylan na kinaiinis naman ni Karim. Dahil sa inis, pinagbabatukan niya ang mga kalahi niyang gabunan na may sala sa pagkuha sa matandang babaylan. Ikaw, at ikaw! Lahat kayong mga walang utak! Kung hindi niyo isinama matandang ito, ay wala sanang parang bubuyog na laging tumutunog sa akin tenga. Naririndi ako. Rindi! Ibalik niyo na yan sa baryo. Hayaan niyo na matandang yan. Dahil kahit patayin niyo yan, ay wala namang kwenta yan dahil matanda na yan. Tulad na sinabi niya, wala siyang mga anak. Wala naman iiyak kapag namatay siya. Kaya itapon niyo na lamang yan pabalik sa baryo kung saan niyo kinuha. Hindi na ako natutuwa. Hindi ako makapagpahinga. Dinaig pa niya ang mga maiingay na manok sa umaga. Madali kayo! Ilabas niyo na matandang yan sa kuwebang ito! Ibalik niyo na sa baryo! Ngunit lingid sa kaalaman ni Karim, ay nasa plano ng matandang babaylan ang inisensya at umaayon naman ang lahat sa kanyang plano dahil ang planong yun ay isa sa mga pinag-usapan nila ng mga kababaihan na kasama niya na biniyag ng aswang na si Karim. Inilabas na siya ng gubat at itinapon uli sa baryo. Pagdating nila doon, ay nakita ng mga tao ang ginawang pagtapon ng mga gabunan sa matandang babaylan. Kaya pagkaalis pa lamang ng mga gabunan, ay dali-dali na nilang ipinatawag ang batang commander at ang matandang si Apong Felipe. Habang naglalakad ang dalawa, ay hindi nila maiwasan ang hindi maiyak dahil akala nila ay isa na rin si Tandang Gloria sa mga biktima at pinaslang. Ngunit pagdating nila doon, ay naabutan nila ang matanda na nakaupo at pinapainom ng tubig at pinapakain ng tinapay. Mabilis na lumapit ang batang si Ismael at yumakap sa matanda. Ganon din ang ginawa ng matandang si Apong Felipe. Teka nga, bakit ba nakikiyakap ka rin ha, Felipe? Napakamanyakis mo namang matanda ka. Aba, grabe naman ang matandang ito. Hindi ba pwedeng nag-aalala lamang ako sa'yo? Tinawag mo pa ako manyakis. May mamamanyak pa ba ako sa'yo? Aba, balay ko ba? Sa tanda kong ito nagawa mo pang pagdasaan ako. Hindi mangyayari yung Gloria
Hinding-hindi! Natawa naman ang batang nakikinig sa kanila. Maya-maya pa ay kinumusta na ng batang commander ang matandang babaylan. Lola Gloria, hindi ba nila kayo sinaktan? Kumusta po kayo? Mabuti lang ako. Sumakit lang ang katawan ko dahil sa paghagis nila sa akin. Aray ka! Ang balakang ko! Buti po't hindi nila kayo sinaktan at pinalik nila kayo rito. Dahil nagplano ko na mabuti, Ismael. Araw at gabi ay wala akong tigil sa pagsasalita. Ngunit isa lamang yon sa aking mga plano. Alam ko na kuta nila. At ang mga kababaihan na naroon ay alam ang aking mga plano. Ngunit nanganganib sila sa darating na pulang langit bilog na buwan. Dahil ang mga dugo nila ang gagamitin panligo ng mga hayop na yon. Kaya dapat maghanda ka na, Ismael. Ngayon pa lang ay dapat buo na ang loob mo. Halang ang bituka ng mga demonyong gabunan na yon. Swerte ko na lamang talaga dahil hindi nila ako pinatay at ibinalik lamang nila ako rito. Nakikiusap ako sa iyo, Ismael. Iligtas mo sila, ang mga bihag. Ubusin mo ang lahi ng mga gabunan. Opo, Lola Gloria. Uubusin ko po talaga silang lahat. Hindi ko hahayaan na may susunod pa sa mga taong walang awa nilang pinagpapapaslang. Tama na. Tama na ang kasamaan nila. Hindi ko hahayaan na madagdagan pa. Dahil sa oras na maningil ako, pati interes ay kukunin ko. Bahagya namang napangiti ang matandang babaylan dahil sa kanyang narinig. Dahil ramdam niya sa batang si Ismael ang bagong pag-asa. Isang pangitain ang nakita niya na mangyayari sa hinaharap at alam niyang kaya niya pang baguhin yon. Kaya't hindi niya sinabi sa bata ang mga bagay na nakita niya sa hinaharap. Mabuti pa po, sa bahay na po kayo tumuloy. Mas magiging ligtas po kayo doon. Naghihintay po sa atin doon si Elmo. Doon po siya nanirahan sa akin dahil pareho na po kami mag-isa. At kasama po namin siya sa mga pagpaplano. Tama si Ismael, Gloria. Sumama ka na sa kanilang bahay upang magabayan ka ng maayos. Sumama naman ang matandang babaylan para na rin masabi niya kay Ismael ang mga bagay na nalaman niya sa kuta ng mga aswang. Pag-uwi ay nadatnan nila si Elmo, nakakatapos pa lamang sa pagluluto. Oh, nandito na pala kayo. Teka, ito ba ito nakikita ko? Si Lola Gloria ba talaga ang kasama ninyo? Tama ka, Elmo. Ako nga ito. Bakit parang nakakita ka naman ng bulto? Namiss mo bang makita ang pinakamagandang matanda na naninirahan sa ating baryo? Maganda ko, no? Che, manahimik ka. Sa tanda mong yan may nalalaman ka pang paganyan-ganyan. Ang mabuti pa, Gloria, ay maligo ka na at nagiging kaamoy mo na ang mga aswang na nakasama mo. Dahil sa sinabing yun ni Apong Felipe, ay binatukan siya ng matandang babaylan, kaya't nagtawanan ang magkaibigan. Alam niyo, Apong Felipe, Lola Gloria, may napansin po ko sa inyo. Ano naman yun, Ismael? Parang bagay po kayong dalawa Oo nga po. Para bang may nakikita kami sa inyo na hindi namin masabi. Basta ang masasabi na lang namin ay bagay talaga kayo. Mabangin langit. Ang mga batang ito hindi ko maintindihan. Diyos ka, ang babata niyo pa ang hihilig niyo sa ganyan. Pag kayong ganyan na, hindi nakakatuwa mga sinasabi niyo. Ay naku, makaligo na nga lang at parang masisiraan ako ng bait sa inyong mga bata kayo. Napangiti na lamang ang dalawa kay Apong Felipe at nginitian nila ito na para bang may ibig sabihin. Kaya tumalikod na rin ang matanda at bago pa ito umalis ay may sinabi pa ito, kaya't todo na lang ang tawa ng dalawa. Napaka-arte ng matandang yun. Akala mo naman ay kagandahan. May itsura naman ako Ba't parang ayaw niya sa akin? Hay nako, makaalis na nga. Pag-alis ng matandang si Apong Felipe, ay umupo lamang ang magkaibigan at nagkwentuhan patungkol sa plano nilang pagtutulungan sa mga aswang
na uubusin nila bago sumapit ang oras ng pulang langit bilog na buwan. Ismael, ano naman ang gagawin namin nun? Alangan naman na ikaw lang naman ang lalaban na mag-isa. Kahit naman nasa iyo ang ginintong sibat at basbas ng diwatang si Apo Laki, hindi naman dapat na ikaw lang ang mag-isang lumaban. Mauuna akong susugod. Kayo ang magiging backup ko kung sakali man. Susunod kayo pagtapos ng aking unang hakbang. Okay, masusunod po, Commander. Habang nag-uusap sila, ay hindi nila namalayan ang matandang babaylan na pinagmamasdan sila. Maya-maya pa ay nagsalita na ito. Nakakatuwa naman kayong pagmasdang magkaibigan. Mukha kayong magkapatid lamang. Ay, nako. Gusto ko lamang ipaalam na makakatulong ako sa paghahanap nyo sa lungga ng mga aswang, Ismael. Sasabihin ko na lamang sa inyo ang daan patungo roon. Makakaasa po kay Lola Gloria na ang direksyon na inyong babanggitin lamang ang daan na aking susundan. Kung ganon, makinig kayong mabuti. Nag-umpisa nang sabihin ng matandang babaylan ang direksyon ng daan patungo sa kuweba kung saan ay nanunuluyan ang mga aswang. Maya-maya pa, pagkatapos nilang mag-usap patungkol sa daraanan, ay sumingit na ang kaibigan niyang si Elmo na kumain na dahil ayon sa kanya ay gutom na siya. Tama, at kumain na tayo. Dahil kanina pa pinagmamasdan ni Elmo ang pagkain na nasa pagkainan. Hindi nga yata siya nakinig sa aking mga sinabi. Naku, Lola Gloria, nakinig naman po ako. Paano ba naman kasi? Nadagdagan na ng kwento mga sinasabi nyo, kaya't nainip na ako. Kumain na ho tayo. Akma na sanang kukuha ng piniritong karne ng manok na native ang kaibigan niyang si Elmo. Ngunit pinalo ng bagya ni Ismael ang kamay nito. Napakaatat mo talaga. Magdasal na muna tayo. Ikaw talaga napakatakaw mo eh. Kaya nakakalimutan mo ng magdasal eh. Hindi no, hindi naman ako kukuha ng manok eh. Kasi alam ko magdadasal pa tayo eh. Binubugaw ko lang naman yung langaw. Langaw. Gabi tapos langaw. Ikaw kaya bugawin ko. O siya. Sige po, Lola Gloria. Ako na pong bahala sa pagdadasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Nag-umpisa na magbigkas ng dasal ang batang si Ismael. Habang ang kaibigan niya naman ay nakapikit lamang ang isang mata at tinitignan si Ismael kung siya ba ay nakapikit din. Maya-maya pa ay dumampot ng maliit na hiwa ng piniritong manok si Elmo at mabilis nitong sinubo yun at nagkunwaring nagdadasal pa rin at pagkatapos ay kumain na sila. Matapos nilang kumain ay iniligpit na ni Ismael ang kanilang pinagkainan habang si Elmo ay inaayos ang silid ni Ismael dahil doon nila patutulugin ang matandang babaylan habang sila naman ay sa silid ng yumaong ama ni Ismael. Matapos noon ay humiga na rin si Elmo at matapos naman ni Ismael sa pagsasalansan ng gamit sa kusina ay pumasok na ito sa kwarto kung saan sila matutulog. Naabutan niya ang kaibigan niyang natutulog na at nakanganga pa habang humihilik ng napakalakas. Bagya namang natawa ang batang si Ismael at umupo sa tabi ng kanyang kaibigan at nagsalita. Patawarin mo ako, Pards. Tinuring na kitang kapatid. Hindi lang basta kaibigan. Kaya hindi ko hahayaan na mapahama ka. Kaya patawarin mo ako kung nalakad ako ng mag-isa. Gusto ko kasi na maging ligtas ka. Matapos sabihin ng batang si Ismael ang mga bagay na yon, ay isinuot niya ang kasuotang pandigma na ibinigay sa kanya ni Apong Felipe at binitbit ang ginintuan sibat bago siya lumabas sa pinto ng silid ng kanyang yumaong ama. Ay saglit sinulyapan niya ng sandali ang kanyang kaibigan na masarap pa rin natutulog. Sa paglabas niya ay hindi niya alam na nakita siyang papaalis ni Apong Felipe at sinundan siya nito. Pagdating sa daanang papasok sa kagubatan
ay lumuhod muna ito at humingi ng gabay sa amang naglikha at sa mga nilalang na sakop ng kabutihan. Pagkatapos ay naglakad na siyang muli. Naramdaman niyang may sumusunod sa kanya, kaya't tumigil siya at iniba ang direksyon upang hindi ito masundan ng kung sino mang nakasunod sa kanya. Pagkatapos niyang mailigaw, ay bumalik siya sa daang kanyang tatahakin. Pagkatapos ng ilang oras, ay nakita niya na ang kuweba na tinutukoy ng matandang babaylan. Nalaman niyang tama ang kuwebang kanyang natagpuan dahil sa amoy ng paligid na wari mo'y nabubulok na karne at malansang dugo. Kaya't sumigaw na ito upang palabasin na ang mga halimaw na nasa loob ng kuweba. Kayong mga halimaw kayo! Magsilabas kayo! Harapin niyo ako! At dahil sa pagsigaw niyang yon, ay isa-isang naglabasan ang mga aswang nagabunan habang nakangiti na parabang isang demonyo. Idagdag na rin ang mga nanlilisik nilang mga mata na halos pula na lamang ang nakikita. Sunod-sunod sila hanggang sa lumabas na rin ang pinuno nilang nakangiti rin ng nakakaloko. Aba, aba, aba! Tignan mo nga naman! Isang bata ang naglakas ng loob na pumarito at nagsasabing harapin siya! Kakaiba ka rin, bata! Kakaiba ang tapang na meron ka! Anong dahilan at naparito ka? Hindi ka na ba makapaghintay na makita mo na ang iyong ama? Nagkakamali kang hayop ka. Nandito ako para ipaalala sa'yo ang mga utang ninyo na lumampas na sa kanilang limitadong oras. Gusto kong ipaalala sa inyo na ang utang na lumampas na sa pinakasukdulan ay kailangan ng bayaran kasama ang interes. Nagpunta ka rito para manakot. Bata, huwag mong sayangin ang oras. Dapat ang ginagawa mo ay sinusulit mo ang bawat oras na nabubuhay ka pa. Magpakasaya ka lang! Dapat kayong gumawa ng mga demonyo kayo. At sasabihin ko lang sa'yo, diablong buang ka, na ang batang nasa harap nyo ngayon ang siyang tatapos sa maliligayang araw nyo. Huwag mo kaming maliitin, bata. Tama na ang pagpapatawa. Nakasuot ka pa ng ganyan. Akala mo ba, porke nagmukha ka mandirigma ay mandirigma ka na? Uhugin ka pa rin! Makikita natin kung sino sa atin ang uhugin. Sugod na! Nag-umpisa ng sumugod ang mga aswang nagabunan at hindi pa sila nakakalapit ay isang malapit na kontra-atake ang kanyang ginawa at bawat aswang nagabunan na kanyang nasugatan gamit ang kanyang sandatang ginintuang sibat ay agad silang nasusunog. Masyado niyo ako minamaliit! Mga walang bitaw! Inihampas niya sa hangin ang ginintuang sibat. Sabay nito ang pagliyab ng mga halimaw na hindi pa umaatake. Nanlaki naman ang mga mata ng pinuno ng mga halimaw na si Karim. Ilang sandali pa ay paunti-unti nababawasan ang mga halimaw. Ilan sa mga ito ay parang natatakot, ngunit dahil naririnig nila ang malakas na boses ni Karim na inuutusan sila na sumugod, ay wala na silang nagawa at umatake na rin. Mga damuho kayo! Ano bang ginagawa niyo, mga duwag? Sumugod kayo! Patayin niyo ang binatilyong yan! Habang abala sa pakikipaglaban ang batang commander, ay dahan-dahan itong nilapitan ng pinuno ng mga aswang. Dahil balak niyang gawin dito ang ginawa niya sama nito. Ngunit akma pa lamang na isasaksak niya sa likuran nito ang matutulis na kuko, ay malakas na sumigaw si Apong Felipe. Ismael! Sa likuran mo! Sa pagsigaw ng matandang si Apong Felipe, ay agad namang tumingin ang batang commander at nakita ni Karim ang pag-aapoy ng mga mata nito. Napaatras siya. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng takot. Mabilis namang iwinasiwas ni Ismael ang kanyang ginintuang sibat at matapos ng ilang sandali
ay naubos ang mga alagad at kalahi ng pinunong aswang na gabunan. Matapos nun, ay humarap siya sa pinuno ng mga aswang. Nakabayad ka na ng utang. Ngayon naman, kukunin ko na ang interes. Hindi pa tapos, bata. Dahil ang mga nakalaban mo ay isang mabababang uri lamang ng aswang. Ngayon naman, ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ng aswang na gabunan. Gawin mo ang gusto mo. Pero isa lang ang masasabi ko sa'yo. Itong gabing ito, ang magiging katapusan mo! Pagkatapos sabihin yun ni Ismael, nagbago ang anyo ng pinunong si Karim at naging triple ang laki nito kumpara kanina. Nakipagpambuno ang batang commander sa pinuno ng mga aswang, ngunit nagkamali si Ismael ng hampas kaya't nasuntok siya sa sikmura ng kanyang kalaban. Bumagsak siya sa lupa habang halata sa mukha nito ang sobrang sakit na pakiramdam. Tatayo pa sana siya, ngunit mabilis siyang nasipa ng aswang at nabitiwan niya ang hawak niyang gininto ang sibat. Nag-aalala naman si Apong Felipe sa kanyang nasaksihan, ngunit tinatagan niya ang kanyang loob dahil naniniwala siya na kakayanin pa rin yun ng batang commander. Mag-umpisa ka ng magmakaawa, bata. Akala mo ba nang dahil sa natalo mo ang mga alagad ko ay madali mo lang ako matatalo? Yan ang isang malaking pagkakamali mo, bata. Binigyan na kita ng pagkakataon para iligtas ang iyong sarili. Ngunit anong ginawa mo? Nagyabang ka pa. Nagmalaki ka. Nakakala mo, kayang-kaya mo ang lahat. Ngayon, magmakaawa ka na! Hinawakan niya sa leeg ang batang si Ismael at ibinilibag yun. Ginawa niya yun ng paulit-ulit hanggang sa may lumabas na dugo sa kanyang bunganga. Nawalan na ng pag-asa ang batang commander. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata habang paulit-ulit siyang ibinabalibag ng halimaw na si Karim. Habang ginagawa yun, ay hindi na napigilan pa ng matandang si Apong Felipe at nagmakaawa na ito. Tama na! Tama na! Huwag mong patayin ang bata! Ako talaga patayin mo! Nagmamakaawa ko sa'yo! Napakasarap naman sa tenga ang aking naririnig na pagmamakaawa ng isang taong mahina. Tama yan! Magmakaawa ka lang na magmakaawa. Napakasarap pakinggan! Ngayon alam niyo na kung sino ang tunay na makapangyarihan. Alam niyo na rin siguro kung sino ang may hawak ng buhay niyo. At ako yun, ang pinakamalakas na nilalang na nakatayo sa kalupaan. Binitbit niya muli ang kaawa-awang si Ismael at isa pa ay hinagis niya ito. Ngunit sa paghagis niyang yun, ay napalapit si Ismael sa ginintuang sibat. Hinawakan niya lamang ito dahil nahihirapan siya. Bahagya niyang inilipat ang sibat sa kanyang tabi habang ang halimaw ay abala sa pagmamayabang. Lumapit siya sa matandang si Apong Felipe na hanggang ngayon ay nagmamakaawa pa rin. Matapos yun ay sinipa niya ito ng ubod lakas at narinig naman ng batang si Ismael ang paglagapak ng katawan ng matanda sa lupa. Napatingin ito at namuo ang luha sa kanyang mga mata. Kung akala nyo ang liwanag ang laging nagwawagi, papatunayan ko sa inyo na sa unang pagkakataon, ang kadiliman naman ang siyang magwawagi. Lumapit ito upang buhatin muli ang kaawa-awang bata. Ngunit namuhay uli sa kanyang loob ang katapangan dahil sa nakita niyang sinapit ng matandang si Apong Felipe. Kaya ginamit niya ang natitirang lakas upang magamit ang ginintuang sibat. Yuyuko pa lang sana ang halimaw para siya ay buhating muli nang bigla niyang sinaksak ng ginintuang sibat ang baba ng halimaw hanggang sa tumagos yun sa ulo nito. Hindi man lang lumabas ang dugo sa katawan ng pinunong aswang na gabunan, ay mabilis itong nagliyab at naging abo at tinangay ng hangin. Nagkamali ka. Dahil kahit kailan, hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. At kahit gaano man kadilim yan,
Kapag may isang liwanag, ay magiging katumbas nito ang bagong pag-asa. Nakatulog sandali ang batang commander na umubos sa mga gabunan sa gubat. Ilang sandali pa, isang boses ang gumising sa batang si Ismael. Yun ay si Apong Felipe. Tinulungan niyang tumayo ang bata at isinandal sa isang puno. Pinagpahinga niya ito dahil nakita niya ang paghihirap ng bata upang mapuksa ang mga aswang na gabunan. Ilang sandali pa ay dumating sina Elmo kasama ang mga kalalakihan na may iba't ibang uri ng sandata. Naku, Pards! Napuruan ka! Nasaan sila? Igaganti kita! Tumayo ang kaibigan niyang si Elmo na parabang makikipagkarate ito sa lahat ng mga aswang. Maya-maya pa ay dumampot ng bato ang batang si Ismael at binato ng bagya ang kaibigan. Huy, tumigil ka na nga dyan, Elmo. Wala na, tapos na ang laban. Huli ka na. Tama si Ismael. Tapos na ang lahat. Naubos na ang mga halimaw. Malaya na tayo sa takot na dinulot nila. At dahil yon sa ating commander na si Ismael, ngayon ay napatunayan niyang karapat-dapat nga siya sa kanyang kinatatayuan. Pards, pambihira ka naman. Bakit inubos mo? Hindi ka man lang nagtira kahit isa. Nagpakahanda-handa pa naman kami tapos pagdating dito, ubos na pala. Sira ulo. Ang mabuti pa, para may ambag kayo kahit papano, buhatin nyo na lang ako pauwi ng baryo. O siya, sige. O, tara mga kasama. Pagtulungan natin siyang buhatin pauwi. Let's go! Ganun na nga ang ginawa nila. Pagdating sa baryo, ay mabilis na ikinalat ng matandang si Apong Felipe ang tagumpay na nakamit ng kanilang batang commander. Kaya naman, masaya ang mga tao at araw-araw ay may mga taong dumadalaw sa kanya. Binigyan siya ng mga prutas, gatas ng kalabaw at napatunayan niya sa lahat na hindi nagkamali ang ilan na ibigay sa kanya ang titulong naiwan ng kanyang ama. At dahil rin doon, napatunayan ng batang si Ismael na mas malakas ang pananalig, paghingi ng gabay sa ating Panginoong lumikha. Wala itong katulad sa lahat. At isa pa, dapat pipiliin nating maging mabuti at pumanig sa kabutihan dahil ang kabutihan ang siyandaan patungo sa katuwiran. Makalipas ang 1 linggo, ay nakaupo siya sa kanyang bagong pamilya sa harap ng kanilang bahay at pinagmamasdan ang mga batang nagtatakbuhan. Natutuwa ko, Apong Felipe, dahil nakikita ko na po ulit ang mga batang nagtatakbuhan. Hindi ko na rin po nakikita ang mukha nila na nababalot po ng takot. Tama ka, Ismael. At lahat ng yan ay dahil sa kabayanihan mo. Sana, kung nasaan man po si Ama ngayon, ay masaya siya sa tagumpay na nakamit ko. Sana nandito si Ama. Sigurado ako na kahit pasaway ako nun, ay magiging masaya siya. Dahil hindi na ako tulad noon. Nakagawa na po ako ng maayos. Nagawa ko po ang bagay na siguradong ipagmamalaki niya. Ismael, siguradong ipinagmamalaki ka ng iyong ama dahil nailigtas mo ang buong baryo. Naibalik mo ang sigla nito at naalis mo ang takot sa puso ng mga tao. Tama yung Pards. Sigurado ako na pinagmamalaki ka ni Mang Isidro sa mga oras na to. Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi magkakaroon ng katahimikan ng baryo natin. Nabigyan mo rin ng ustisya ang mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Isa na ako doon, Pards. Kaya maraming salamat. Saludo ko sa'yo. Maraming salamat din po, Apong Felipe, Elmo, at Lola Gloria. Nang dahil naman po sa inyo, sa suporta po na ibinigay nyo, ay nagkaroon po ako ng lakas habang nakikipaglaban ako. Kayo po ang iniisip ko. Alam ko pong wala na si Ama, ngunit dahil sa inyo, alam kong may pamilya pa akong uuwian. Ay nako Ismael, tama ka na nga sa drama. Tignan mo si Felipe.
Napakapangit na dahil naiiyak na sa mga sinasabi mo. Ay nako, umarya ka na naman, Tandang Gloria. Mambabaterya ka na naman. Kapag pinatulang ka naman, mapipikon ka. Uy, uy, uy! Ganyan na ganyan yung istorya sa pagmamahalan na nabasa kong nobele. Magkaaway sa simula, tapos sa uli, nagkatuluyan. Napangiti na lamang ang batang commander. Dahil hindi siya makapaniwala na nawala na ang mga gabunan at natapos niya na ang laban ng kanilang baryo mula sa mga aswang na gabunan. Masaya siya sapagkat ilang araw ang lumipas. Hinintay ni Ismael ang pagpapakita sa kanya ng diwatang si Apu-Laki upang maisaoli niya na ang ipinahiram sa kanyang gininto ang sibat. Ngunit dahil hindi ito dumating o nagparamdam man lang, ay itinabi niya na lamang ito upang kung sakali man na may nilalang uli ng kadiliman na susubok na magasik ng lagim sa kanilang baryo, ay handa siya upang ipagtanggol uli ang baryong pinakamamahal nilang lahat. Sa mundong ating ginagalawan, palagi nating iisipin na kailanman ay hindi magwawagi ang kasamaan. Kahit na gaano man kadilim ang iyong pinagdadaanan, na kapag may isang liwanag na nag-umpisa sa kalagitnaan ng dilim, ay mag-uumpisa dito ang bagong pag-asa. At hindi magwawagi ang kahit na anong klaseng dilim kapag ang liwanag ang siyang ating naging kasangga sa ating buhay.